Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga kabigman. Please check the audio. Doon ka, tignan mo kung pasok yung yung noise cancellation natin. Hello po, good day mga ka-airsoft. Good day mga kabigman. Good evening po sa lahat, no? Episode, tayo, no? Episode 151 of our 21 session and tanungan portion. Okay mga ka-airsoft, no? Dito sa kwentuhan session, tanungan portion, i-discuss natin sandali. Ano ko lang. Using ko lang yung view ng camera mga karso pa. Ha? Ano yun? Wala noise cancellation? Pa-check naman. Bakit wala ro... Ha? Okay, no? So, kwentuhan session, tanong portion, episode 151, no? So, ngayon magaganap ang mga kwentuhan na frequently asked question na itinatanong nyo sa araw-araw. Frequently asked question na i-discuss natin sa araw-araw, okay? So, ngayon mga workshop, iniimbitahan ko po kayo na magtanong kayo, iniimbitahan ko po kayo na magbato ng mga katanungan sa atin, no? Para sagutin natin ngayong gabi, para pag-usapan natin ngayong gabi. Kwentuhan session, tanungan portion, episode 151. Okay? First question natin, galing kay dati natin customer to, si Madam LV, no? Kaya lang, pumunta ng Canada, ngayon babalik siya ng Pilipinas. Okay? Ang question niya, Big Man, pabalik ako ng Pilipinas, gusto ko magbalik airsoft. Yung friend ng tropa ko na naglalaro, nagbebenta ng 5 rifle. Okay kayang bilhin niyo? Ganito, no? Ganito. Hindi ko sinasuggest na mag-rifle ka ng second hand. Lagi kong sinasabi yun, huwag po kayong bibili ng second hand. Pero nasa sa inyo pa rin po yun, no? Kahit kilala ninyo yung bibilhan ninyo, I do suggest wag, para hindi rin kayo magkasira, no? Kasi ganito yan, maaring minsan wala siyang intention na bentahan ka ng bagay na sasakit ang ulo mo, di ba? Maaring ganun Pero sa hindi inaasang pagkakataon, pwedeng yung unit masira. Tandaan mo, yung bagay na ginamit na use, sabi nga, no? Marami kasi pwedeng mangyari dyan di ba? Maraming pwedeng mangyari. There are hundreds of moving parts. There are hundreds of small parts sa loob ng isang rifle. Diba? Isa lang ang magloko doon sa hundreds of moving parts na yun, delikado na. Diba? Imagine niyo mga ka-airsoft, ito na lang halimbawa, bumili ka ng rifle na second hand. Nasira yung pinion gear. Di problema na yan, di ba? Nasira yung trigger contact. Yung trigger stopper. Problema na yan. Tatandaan nyo to, yung second hand, hindi nyo kasi alam kung paano ginamit. Di ba? The only way, for me hahalin tulad ko lang sa akin the only way na ako mapabili ng isang second hand na unit, kung talagang mababa yung price. Okay?
Halimbawa, ang SRP or ang bentahan ng unit, buksan mo nga yung mga ilaw, yung paligid. Halimbawa, ang SRP or bentahan ng unit na binibenta is around nasa 20K. Halimbawa, around 20K yung bentahan. Sige, pwede. Ang dilim, yan, okay, no? Around 20K ang bentahan. Not unless ibebenta yun ng 3,000 pesos or 4,000 pesos, that's the time na bibiling ko lang yun. Just in case na may masira, meron akong allowance. Diba? Ayun. At kung bibiling ko yun, hindi ko siya ibebenta eh. Ako kasi, kilala ko, ang big man kilala na bumibili rin ng mga used, pero kinakatay, pinapart out. Okay? Meron kasi, marami ang mga unit na hindi available ang pyesa. No? Marami yan. Daming mga unit na halos wala namang aftermarket na parts. Doon ako kumukuha ng parts para isupply doon sa lifetime warranty ko. O, diba? Saan ako kukuha ng parts? Doon sa mga binenta sa akin na mga use. Okay? Kasi dito sa Big Man, lifetime warranty. Ibig sabihin, halimbawa, ginagawa mo naman yung tama. No? Yung tama, yun ang pinapractice mo sa unit mo. Nagsisilicone oil ka, nire-rest mo yung spring, di ba? So, kung sakaling masira yung unit mo, sagot ko yan. Okay? Pero kung hindi ka sumusunod dun sa tama, ibang usapan yon. Halimbawa, pistol. Mahigpit na bilin ko, hindi po ito compatible sa 14 kg. Huwag mo gagamitan ng 14 kg, di ba? Pag yung pistol, sinabi ko, para po ito sa 12 kg only, tapos dapat regular mong lagyan ng silicone oil. Hindi ka nagsisilicone oil. So, ibang usapan po yun. Diba? Pero kung sumusunod ka naman, nakita naman natin, no, na yung unit, talagang well-maintained naman, ginagamitan ng silicone oil, tapos nagkaroon ng problema. Sagot ko yun. Okay? Yan. Go back doon sa question ng ating ka-airsoft, advisable daw bang bilhin niya yung 5? Madam, for me, to tell you honestly, hindi. Kasi ayaw ko sumakit ang ulo mo eh. No? Pero, kung tulad na nasabi ko naman sa'yo, kung talagang mababa ang presyo, na halos pamigay na yung presyo, bakit hindi? Diba? Pwede mo namang, kung sakasakali, pwede mo namang i-part out kung hindi mo naman gagamitin lahat, di ba? Pwede yun. Okay? Pero hanggat maaari, sana huwag bibili ng second hand. Maraming salamat po para doon sa napakaganda at napaka-informative na question. Okay? Okay, next question. Next question, nasa na lumipat? Ayun, okay. Big Man, bakit po nag-iba kayo ng estilo sa Facebook? Okay. Mga ka-airsoft, no, kasi ganito, si Facebook ay, powered by AI. No, si AI. Ngayon, mostly, ang nadidetect ni Facebook, ang mga content, nagtataka lang rin ako which I don't agree, no? Mostly AI, no? Just imagine, pag AI yung post, hindi may fit si FB, no?
pag AI yung post. Pero imagine niyo ang post is tao talaga, medyo mahigpit. So nag-iigpit na si FB, no. Gumagawa lang kami ng way para maihatid pa rin sa inyo yung first hand information. Okay. Yun nga lang, medyo talagang kailangan medyo ma-effort, di ba? Kasi i-upload pa sa YouTube, di ba? Pero katagalan makakasanayan din natin pare-parehas yan, di ba? Ang importante, gumagawa tayo ng paraan para yung innovation na tinatawag, para mapaganda lalo yung serbisyo, para mapaganda yung klase ng serbisyo na ibinibigay natin. Okay? Kaya okay na rin na matatawag yun, no, mga Airsoft. No? Basta hindi walang flag down. Basta maayos, no? Ayun. Kumbaga in short, aayusin natin yung serbisyo na ibinibigay natin. Okay? Sa mga subscriber natin na yun nga na sumusubaybay, huwag nyo pong kakalimutan na pag-click nyo ng link, ay ganito, sa every live, dun sa comment section, nandun yung link, no? Kumbaga nagla-live ako para i-remind kayo na uploaded na. Ayun, nasa comment section palagi yung link, no? Actually, nandun din yung mga picture at saka yung mga teaser video ng unit, no? Kung para mapanood niyo yung full video, punta kayo doon sa YouTube channel natin. Tapos, wag niyong kakalimutan na mag-subscribe, di ba? Para the next na mag-play or makapag-upload kami, nare-remind na po kayo, merong notification. Okay? Kaya, ayun mga Airsoft, kumbaga tawag dito, new normal, no? Nasa new normal na tayo, no? So, ayun, no? Okay, kung meron kayong mga tanong sa online, willing po ako sagutin yan. Kung gusto niyo magpa-shoutout, ganun pa rin. Pwede pa rin magpa-shoutout, no? Bigay niyo lang, magpa-shoutout lang kayo din. Isa-shoutout ko kayo the next video or sa mga live natin. Okay? Okay, next question natin, no? Big Man, ano po ang dapat kong unahin bilhin? Gusto ko po mag-airsoft. Rifle po ba or pistol? Regarding sa kung ano dapat yung unahin mong bilhin, nasa sayo yun. Nasa sayo. Whether you want a shorter na version or you want a long version, di ba? Ayan, no? Medyo yung ilaw. Patayin mo kay parang madilim yung sa part ng mukha ko. Parang ewan ko lang kung nadidiliman lang ako pero parang madilim ang dating. No? Yun, nasa sa'yo yun, whether you like the short or the long version. Long version is a rifle, short version is a pistol. You can have it both. You can have the pistol. Ganito kasi yan, no? Ang sabi kasi nung iba, for beginner lang. Walang beginner pistol, walang beginner rifle. Lahat yan pwede, no? Sa akin lang, kung ikaw yung tipo ng tao na nagtitipid, go for the electric. Mag-rifle ka, no? Kasi si rifle, ganito. Let me rephrase it, okay? Si rifle kasi, mga Airsoft, is, bakit ganito? Nung unang live ko, hindi naman ganito kadilim. Sa cellphone? Oo nga, no? Sa gamit nating camera, no? Kasi yung akin yung dati, no? Okay. Oo nga, no? So, mag-additional lights tayo, yung kunin mo.
No? Yun, no? O sige, dire-diretso natin, no? Rifle or pistol, ako sa totoo lang, I do suggest go for the pistol if you want a short. Go for the rifle if medyo nagkikipid ka. Kasi ang rifle is battery type. I-charge mo lang. Pwede ka mag-charge through outlet, 220 volts outlet. Pwede ka mag-charge through power bank. Pwede ka mag-charge sa sasakyan. Pwede ka rin mag-charge sa solar. Diba? Maraming way, maraming source na pwedeng mapagkunan. Okay? Compare, yan. Then medyo iyuko mo lang siya. Okay? Yan, medyo maliwanag na, lumiwanag. Kaya lang kita, oh. Ha? Medyo ganun mo. Yan, atras mo dyan. Yan. Yan, sa pader na. Hindi na kita. Hindi na. Ayan, okay, yan. Ayun, ayun. Both rifle and pistol, pwede naman, no? Ito nga lang, meron kasing downside. Mostly of the pistol is gas type. May blowback. Diba? Pero, the rifle mostly are non-blowback. Especially kung electric type. Ayan, Yan. Mostly of the pistol are blowback. Mostly are non-blowback. Na-sharean mo yung I love recoil? Hindi muna. I love. Yung bago? Share ako. Huwag mo na. Ano? Okay, yan ganun. Ngayon, ito. Kung magra-rifle ka, siguraduhin mong ready ka. Kasi sa rifle, medyo malakas ka naman sa bala. Kasi ang rifle is may rat-rat. Okay? Kaya sa bala babawi yan. Tatandaan nyo ito mga kerso pa. Lagi ko sinasabi to. Walang hobby na matipid. Lahat talaga ng hobby talagang pagbubuhusan mo ng effort ng pera. Okay? Walang hobby na matipid. Okay? Yun. You can have it both. You can have the pistol. You can have the rifle. Nasa sa'yo yun, no? Pero bilang isang baguhan na papasok sa airsoft, nakadepende kasi kung ikaw yung tipo ng tao na maghahabi na medyo may pera ka naman, you can have it both. You can have the rifle, you can have the pistol. Pero bilang isang baguhan, mag-rifle ka kasi matipid. Yung pistol kasi may bili ka talaga ng bili ng gas. No? Pero depende pa rin Depende pa rin. Kung madalang ka naman maglaro, di why not buy a pistol, di ba? Pero kung sa tingin mo halos araw-araw puputok ka, tansyado mo kasi yan bilang sarili mo, tansyado mo yan. Kung sa tingin mo araw-araw gagamitin mo go for the rifle or the pistol. Nasa sa iyo po yan, no? Basta ang mapapayo ko lang, bumili ka ng dissenting unit, no? Yung unit na hindi sasakit ang ulo mo. Okay? Go for the Taiwan brand. Go for the, hindi ko sinasabi mag high-end ka, pero yung simple na disente. Okay? Maraming salamat sa napakaganda, napaka-informative na question. Okay? So, next question natin ito. Ito, lagi ko sinasagot to. Maganda po ba ang Glock 18 compare mo sa Glock 7? Ito, nasa gumagamit pa rin po yan. No, nasa gumagamit pa rin. Bakit? Meron kasi tao na gusto ma-experience niya yung rak-rak. Ang Glock 18 kasi may rapid fire. Ang Glock 17, single fire only. No? Sabihin na natin, itinuturing
Hindi dapat. Hindi dapat. Pero itinuturing na beginner pistol ang Glock. Hindi ko alam kung bakit, ha. Actually, hindi beginner pistol ang Glock. No? Kasi ang Glock is napakaganda niya, depende dun sa gagamit. Merong mga taong Glock lover talaga. Hindi ibig sabihin na nag-Glock ka, newbie ka. Hindi yun. Hindi beginner pistol ang Glock, ha. Okay? Ang Glock is very effective na unit. Okay, ha. Isa sa mga very effective na unit when it comes to 9mm family. Napaka-effective niyan. Bakit? Ganito. Yung Glock, inilabas. Sinong mga number 1 na gumamit niya? Mga law enforcement. Mga special operatives, 'di ba? Mga elite. Why? Hindi kasi yung pagmamay-ari ng baril, hindi para pumatay ka. No. Actually, ang Glock is medyo slight non-lethal. Kasi powered by a 9mm na ammunition. Okay? Ngayon, merong mga cases na binaril ka ng Glock, nabubuhay ka pa. Okay? Yun kasi, ang purpose ng Glock, compare mo sa 1911, which is caliber 45, halos maluray-luray yung balat mo pag nabaril ka ng caliber 45, yung buto mo. Merong mga cases na on the spot na mamatay pag nabaril ng caliber 45. At maraming cases na kahit binaril ka ng isang Glock, nabubuhay ka. Diba? Being a law enforcer, ang purpose mo lang is not to kill, di ba? Ang purpose mo is to incapacitate, to disable the person. Hindi para patayin mo. Okay? Yan. Kaya napakaganda ng Glock. Ngayon mabalik tayo sa airsoft. Compare sa airsoft, ito sa airsoft na to, kasi kanina i-discuss ko Siyempre, kung ano yung Glock sa tunay, na hindi naman siya yung alpha, siyempre dapat ganun din sa airsoft. Kasi, we want a realistic, di ba? Gusto natin realistic ganito. Napakapangit naman, no? Kung sa Glock, kung sa mundo ng tunay na baril, hindi naman alpha si Glock. When I say alpha, siya yung nasa taas, siya yung pinaka, no? Pinakamalakas. Okay? Napakapangit naman kung sa tunay na buhay, sa tunay na baril, hindi alpha si Glock, tapos pagdating sa airsoft, magiging alpha siya. Hindi. Pangit yun. Kung ano lang siya sa tunay, ganun din. Kasi nga replica di ba? Mas malakas ang mga 2011, ang 1911, compare mo sa Glock. Kasi ang Glock is a 9mm sa tunay. Ang mga 2011, ang mga 1911 is a caliber 45 sa tunay. Kaya definitely mas malakas talaga yun. Okay? Tapos yung pagiging lightweight ni Glock is nakatulong sa kanya. Diba? Hindi nakakangalay, hindi mabigat dalhin. Diba? Nakatulong kay Glock yun. Kaya naging effective si Glock. Kaya si Glock ay naging universal. Kung tawagin universal na pistol. No? Mapa Australia, nakarating yung Glock. Mapa Canada, talagang ginagamit ang Glock. Diba? Mapa sa European country, ginagamit ang Glock. Especially US. At sa atin, nakarating rin ang Glock. No? Way back, yan yung mga service firearm na ini-issue sa ating kapulisan. The Glock. Okay? Napaka-effective niyan. Kaya lang, may purpose. Diba? Ganito. Tulad ng sinasabi ko sa mga vlog, if you are looking for a pistol na talagang malakas,
don't go for Glock. No? But if you are looking for a dissenting pistol when it comes to accuracy, isang candidate na rin yung Glock. Although hindi siya alpha, hindi niya kayang pantayan or hindi niya kayang lampasan ang mga high-end unit like CC Shadow, pero masasabi nating effective na rin siya. Diba? Hindi siya ganun katindi, pero hindi rin naman siya papahuli. Napakagandang question yan ng ating Airsoft. Maraming salamat po sa pag-share ng mga bagay na bumabalakid sa isip nyo at sinagot po natin. Okay? Need po ba ng permit pag iluluwas or itatawid sa pier ang airsoft? John Lloyd Domente, no? Actually, kung ang pinag-uusapan natin is land travel or sea travel o tawid dagat, hindi mo na kailangan ng permit eh. Basta ang gawin mo lang, i-conceal mo lang, ilagay mo sa bag, hanggat maaari, balutin mo. Huwag mong ilalagay sa hand carry mo. Cargo, ganun. Okay na yun. Walang problema yun. Hindi kailangan ng permit. No? Nasa sa'yo na lang, pwede mong kuhanan ng permit to travel, PTT, di ba? Pero choice mo yun. Pero kung ang pinag-uusapan natin eroplano, isasakay mo siya sa isang eroplano, kuhanan mo na. Kung isasakay mo sa eroplano, ha? Pero ang tanong, bakit mo naman ba ita-travel yung baril mo? May dahilan ba kung bakit mo siya kailangan? Halimbawa, nasa Iloilo ka, pupunta ka ng Manila. Bakit kailangan? Anong dahilan? Diba? Ganon, no? Pero kung land lang naman, halimbawa, Roro, or sasakay, magbabarko kayo, walang problema yan, no? Basta, ang ina-advise ko, huwag mong bibit-bitin, huwag mong isusukbit, ilagay mo sa bag, ilagay mo sa cargo. Hindi mo pwedeng nasa hand carry mo. Huwag, no? Para ano na rin, para maligtas ka sa paghihinala na meron kang balak gawin. Diba? Yun. Maging ano lang tayo, responsable lang tayo. Okay naman yan. Wala magiging problema, no? Okay, maraming salamat sa pag-participate sa ka-airsoft natin. John Lloyd Domente Fahura, no? Hello sir, good evening po sa iyo. Maraming salamat, no? Okay, Boss Big Man, ano po maganda na 2011 para sa baguhan? Natulad ko na gusto bumili, di ko lang po alam maganda para sa kid na baguhan. Okay. Again, ulitin ko, there's no such thing as baguhan. Okay, kahit baguhan ka, pwede kang bumili ng mid-class, ng high-end. No? Para sa tulad mong baguhan, isa lang ang masasabi ko. Huwag kang bibili ng China. Para sa tulad mong baguhan, isa lang masasabi ko, bumili ka ng maayos na unit para tumagal ka sa mundo ng airsoft. Okay? Tatandaan mo kung baguhan ka, tapos napunta ka sa unit na putyo-putyo, magkikwit ka. Tapos, yung imahe ng airsoft na tatatak sa utak mo, pangit. Diba? Magkikwit ka. Bakit ka magkikwit? Bakit darating sa puntong magkikwit ka, napakasarap mag-airsoft? Darating sa puntong magkikwit ka kasi napapagastos ka. Diba? Ang laki ng gastos. Malaki ang gastos, napapagastos ka nang hindi nasusuklian nung unit mo yung ginagastos mo. Walang iniwan ganito. Nagpakabit ka ng internet. Magkano binabayaran mo sa internet? 1,500 a month. Pero yung internet na ginagamit mo ang bagal-bagal. Hindi mo ma-maximize. Hindi mo ma-enjoy. So, ano gagawin mo? Paputol mo. Diba? Ganon din yun. Sa airsoft,
hindi mapunan ng airsoft yung expectations mo. Anong gagawin mo sa airsoft mo? Magkikwit ka na lang. Tama ba ako, Lucas? Tama. Di ba? Bakit ka magkikwit? Bakit ka aalis dun sa bagay na masaya ka? Di ba? Kung masaya kang nagsisilbi sa Panginoon, bakit mo ititigil? Ititigil mo lang yan pag sa tingin mo, hindi tama yung Panginoon na sinasamba mo, na pinagsisilbihan mo. Di ba? Bakit mo mahal yung asawa mo? Kasi mahal mo yung asawa mo kasi magkasundo kayo, compatible kayo. Nabibigay ng asawa mo yung gusto mo, nabibigay mo yung gusto ng asawa mo. Bakit darating sa puntong maghihiwalay kayo ng asawa mo? Kasi hindi ka na masaya sa relasyon nyo. Toxic na, nakakasakal na. Yun. Bakit darating sa puntong magkikwit ka or titigil kang mag-airsoft? Kasi hindi ka na masaya sa unit mo. Kasi yung unit mo, napunta ka sa walang kakwenta-kwentang unit. Okay, bilang isang baguhan, ang masasuggest ko sa iyo, bumili at pumili ka ng tama. Huwag kang bibili or huwag kang pipili ng base sa nagandahan ka. Huwag ng base sa nirekomenda. Huwag 'yon, no? Dito sa Big Man, hanggat maaari, hindi kami magre-rekomenda ng unit. Papapiliin kita ng nakabase doon sa vlog na dinidiscuss ko. Ilalatag ko sa iyo yung unit, sasabihin ko sa iyo ano yung pros and cons ng bawat unit. Then, saka ka magdi-decide kung ano nga ba yung nababagay sa iyo doon. Okay, ganito. Bibili ka ng unit, pero ang gusto mo pala is magkikipag-compete ka. Ito. Makikipag-compete ka. Alam nyo ba na during competition, hindi mo kailangan yung mga sobrang lalakas ng unit? Hindi mo kailangan yon. During the competition, ang pinakakailangan mo is yung mga reliable unit, accurate unit, precise unit. Hindi mo kailangan ng firepower ng malakas na unit during the competition. Maniwala kayo sa akin. Ang kailangan nyo is unit na mataas ang rate of fire and at the same time, accurate. Ayan ha. Makikipag-competition ka, tapos bumili ka ng super lakas na unit, Godfather or Desert Eagle. So, ibig sabihin, yung nabili mong unit, hindi siya fit doon sa paggagamitan mo. Pangit yun. Okay, ganito ha. Ang purpose mo sa pagbili mo ng unit is gusto mong mag-plinking sa bahay. Pinapangarap mo na maglalagay ka ng target tapos ng bote na target tapos mababasag mo yun using your airsoft. Yun ang pangarap mo. Tapos bumili ka ng pang-competition. Hindi fit, di ba? Kumbaga, hindi maibibigay nung binili mo yung expectations mo na hinahanap mo. Okay? Kaya mahalaga sa pagpili ng airsoft, yung expectations mo. Katulad nito, just to answer the question of Ryan GM, ha? Okay. Baguhan daw siya, 2011. Good choice yan. Kaya lang, maraming 2011. Isa lang ang masasabi ko sa'yo, minsan bibili ka Ganito no, lagi ko sinasabi to sa mga ka-airsoft natin na bumibili. Minsan ka lang bibili ng baril. Hindi everyday bibili ka ng baril. Hindi everyday mangangarap ka ng bagong baril. Yung minsang pagbili mo, bumili ka ng tama, bumili ka ng maayos. Kasi yung minsang pagbili mo, tandaan mo,
ang magbibigay ng magandang imahe, no? Nung binili mo sa utak mo. Tatandaan mo to isa lang tatandaan mo. Pag bumili ka ng airsoft na mumurahin na walang kwenta, tatandaan mo to, maaga kang mawawala sa mundo ng airsoft. Bakit? Mayat maya ipinapagawa, mayat maya ipinaparepair mo. Kahit anong gastos ang gawin mo dyan sa airsoft mo na yan, kahit ibuhos mo dyan lahat ng pera mo, later on, matutuklasan mo. Yung binili mong airsoft na mumurahin na walang kwenta, hindi kayang tindigan, hindi kayang lumaban, hindi kayang tumayo dun sa mga mas high-end na unit. Okay? Napakagandang question, napakasarap na sagutin na tanong ng ating ka-airsoft. Maraming salamat sa iyo, Ryan GM. Hindi ko alam kung kung anong ibig sabihin ng GM, no? Ang sarap linisin ang unit, sabi ng ka-airsoft natin, Ron Gamuzaran. Ang sarap linisin ng unit at mag-set up ng unit pagkatapos mo magpaputok. Sobrang nakakalibang ko yun. Kita mo. Yan. Isang buhay na saksi, isang buhay na ka-airsoft, talaga namang na-enjoy niya yung unit niya. Bakit? Bakit niya na-enjoy? Yung mga unit na kinuha ni Sir Ron Gamusara, sa amin kumuha yan. Hindi pipicturin. Yung mga unit na kinuha niya, hindi man super high-end, pero naka-level sa mga high-end. Mid-class to high-end. Ngayon, pag ang unit mo is mga ganong klase, ang gagawin mo lang, mag-enjoy, maglinis, mag-enjoy, maglinis. Tama yun. Tama yung sinabi niya. Yun na lang ang gagawin mo. May enjoy mo yung unit mo eh. Diba? Pero pag ang unit mo walang kwenta, halos hindi mo ma-enjoy. Halos kakabaka-baka. Ito pa, mga ka-airsoft ito, piece of advice, no? Pag bibili kayo ng airsoft, ang airsoft is a personal na gamit. Tatandaan niyo yan, Ang airsoft, personal na gamit, hindi pampahiram ang airsoft. Maniwala kayo sa akin, no? 95% ng airsoft na nasisira, ipinahiram. 95% ng nakakasira sa airsoft ay hindi yung may-ari. Yung humiram na biyenan, bayaw, pinsan, kapatid, best friend. Yan. Karamihan doon sa nakakasira ng airsoft, hindi naman yung may-ari. Kasi yung may-ari, ingat na ingat. Halos ayaw niyang ilapag yung unit niya, halos ayaw niyang magasgasan. Kung pwedeng huwag magasgasan, yun ang ginagawa ng may-ari. Okay? Ang nakakasira ng unit, hindi yung may-ari, yung nanghiram. Bakit? Kasi yung nanghiram, hindi naman siya na-briefing ng seller. Kung paano yung tama, kung paano yung dapat, kung ano yung dapat na paggamit. Diba? Yan. Kaya ako, ito huwag kayo magpapahiram. Sabihin ng madamot ka, huwag ka magpapahiram. Yan ang pakatandaan niyo. Sabihin na ng pinsan mo na damot naman ito, ang damot mo pinsan, sabihin na niyang ganon. Huwag ka magpapahiram. Kasi bandang uli, pag nagpahiram ka, tapos nasira niya, hindi niya intention sirain, pero na timing na nasira sa kanya, usapan pa. No? Usapan pa, ay nako po. Imbis na nagpapansinan kayo, hindi na kayo magpapansinan. Kasi, deep inside sa'yo, may sama ka ng loob kasi hiniram niya yung unit mo. Tapos, ibinalik niya sira. Di ba? Deep inside, sa kanya, may sama siya ng loob sa'yo kasi sinisisi mo siya. Sinisingil mo siya. Well, in fact,
Siyempre kasi yung nakasira, dapat siya yung magpagawa. Diba? Pero meron kasi mga tao na kipit balikat na lang. Nasira nung pinsan niya o nasira nung barkada niya yung gamit niya, medyo nahihiya siyang magsabi na ikaw magpagawa. Ganon, di ba? Kaya lang, in reality, nangyayari talaga yan. Di ba? Nangyayari talaga yan na nasisira yung unit, tapos tinatabla ka na. Nangyayari yan, no? Kaya hanggat maaari, umiiwas tayo doon sa pagkakataon na pwedeng mangyari na yon, no? Na huwag kang magpapahiram. Okay? Maraming salamat sa napakagandang tanong. Okay? I just hope na nasagot ko. No? Okay, Big Man, pwede po bang paki-discuss yung mga upgrade na ginagawa mo? Willing po akong bumili ng unit mo, pero gusto ko pong maliwanagan. Bossing, kahit hindi ka bumili, okay lang. No? At least gusto ko alam mo kung ano yung ina-upgrade namin. Okay, ganito. Number 1 na ina-upgrade namin, sa pistol muna tayo, ha? Sa pistol muna tayo. Number 1 na ina-upgrade namin sa pistol is the fixed outer barrel. The fine-tuning, the trigger job. Yan yung talagang, at saka hammer protection pad kung 1911 or 2011. Pero kung Glock, wala pong hammer protection pad yun. Kasi ang hammer ng Glock is nasa loob. Okay? Ngayon, fixed outer barrel, fine-tuning, hammer protection pad, at saka trigger job. Ano yung nagaganap doon sa fixed outer barrel? Yung fixed outer barrel, mga airsoft, ine-eliminate natin yung too much movement, too much kalog nung outer barrel. By eliminating the kalog of the outer barrel, yung unit mo nagbe-benefit. Number 1 na nagbe-benefit is yung the unit itself. Nagiging durable kasi walang kumakalog. Imagine niyo yung bearing ng motor mo or yung kahit anong bearing kumakalog. 'Di ba? Bukod sa maingay, makupad. 'Di ba? Halimbawa, wheel bearing or axle bearing. Kumakalog yung wheel bearing ng sasakyan mo. Di ba ang mangyayari, umuugong habang tumatakbo, akala mo may eroplano. Umuugong, ramdam na ramdam. And at the same time, mabagal ang takbo kasi hindi smooth. Plus, risky kasi anytime pwedeng manikit yun. O yan ha, o yan. Yun ang benefit ng, isa sa mga benefit ng naka-fixed outer barrel. Walang kumakalog. So, yung unit, tumitibay. Okay. Isang benefit ng naka-fixed outer barrel, mas accurate yung unit. Mas accurate. Bakit accurate? Kasi, walang vibration or disturbance na sinasuffer yung inner barrel mo. Yung inner barrel mo kasi, konting vibrate lang, is yung lipad ng bala apektado na. Maaring hindi alam ng iba yon, no? Maaring ang alam ng iba medyo mababaw lang. Pero dito kasi sa Big Man, inaaral natin, inaalam natin talaga yung mga ganung bagay, no? Kaya ako, masasabi ko, mas maganda talaga ang naka-fixed outer barrel. Lastly, mabilis ang cycle. Okay? Kasi yung hindi naka-fix outer barrel, naglalaro pa sa loob yun eh, kumakalog pa. Pero yung naka-fix outer barrel, dire-diretso na yun. Kasi hindi na wala ng delay. Okay? Ang benefit, unang-una, mataas ang rate of fire, mabilis, responsive. Pangalawa, durable yung unit, mas tumitibay yung unit kasi walang kumakalog. And pangatlo, nagiging accurate yun.
Okay, ayan. Sa fixed outer barrel pa lang yun. Punta tayo dun sa fine-tuning. Sa fine-tuning, came from the word itself, tuning, tono, tuning, fine-tuning. Tinotono natin lahat ng dinadaanan, lahat ng nagsusupply ng hangin. Sa pagtotono, nakaka-gain tayo ng pagiging matipid ng unit. Tumitipid yung unit, pero hindi siya humihina. Kaya kung mapapansin ninyo, kanina, nag-demo and test fire ako ng unit na T-Rex. Hindi upgraded. Walang upgrade. Wala. Nilagyan ko siya ng 5 seconds na gas. Pumutok siya ng 30 rounds. Pero, yung upgraded, nilalagyan lang natin ng 2 seconds. Pero, pumuputok siya ng 40 to 50 rounds. O, sino mas matipid? Diba? Yan ang ginagawa natin sa fine-tuning. Tapos, tumataas ang FPS sa fine-tuning nang hindi lumalakas sa consumption sa gas. Okay? Ayan na. Dinadiscuss na natin. Trigger job, fine-tuning. Fixed outer barrel, fine-tuning. Trigger job tayo. Sa trigger job naman, mga Airsoft, inaalis natin yung glitch. Yung mga parts, sa isang cycle, ang daming parts na gagalaw. Ang daming parts na magpa-participate. Sa isang cycle yan, ha. Ngayon, dahil maraming parts na nagpa-participate, kailangan, hanggat maaari, lahat sila synchronize. Sa paggalaw ng isa, pagbigay ng isa, pagsara ng isa. Ganun yan. Synchronize yan. Hindi pwedeng merong mahigpit, hindi pwedeng merong maluwang, hindi pwedeng may kumakalog sa kanila kasi hindi sila magsisynchronize. It can lead into a tragedy sa loob ng internals, no? Yan. Di okay na. Fixed outer barrel, fine-tuning, trigger job. Hammer protection pad, para yung hammer kasi natin, kung merong stress sa unit natin, ang pinaka-stress dyan is the hammer. Ngayon, kung merong stress, the hammer, ang role ng hammer protection pad came from the word itself. Hammer protection. Para magkaroon ng protection yung hammer. Yung hammer kasi, dahil siya yung laging stress, siya yung mas prone sa pagkasira. May lifespan lang ang hammer. Okay? Yun. Then so on and so forth. Yung hapa rubber, yung enhancement of the big bore natin. No? Hindi lahat ng unit pwedeng i-upgrade. Hindi lahat ng unit advisable i-upgrade. May mga unit na hayaan mo na lang. Kasi pag in-upgrade mo, may lead into a more severe na pagkasira. Okay? Yun. Merong mga bagay na, mga unit na pwedeng i-upgrade, meron hindi. Pag yung unit, China unit, huwag na natin i-upgrade kasi mapapadali lang lalo yung buhay. Okay? Napakagandang question. Grabe. Para sa, I just hope na nasagot ko ng maayos. Okay, yung mga gustong magtanong, magtanong po kayo, sasagutin po natin yan. Maybe not today kung hindi nyo maihabol, pero sa mga susunod, sigurado pong sasagutin po natin yan. Okay? Okay, next question natin. Big man, which is better, Glock or 2011? Sagot ko na to kanina. Which is better daw? Walang better sa kanila eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Sabi ko sa inyo, merong mga taong gusto yung Glock. Merong mga taong 2011 lover. Baka masaktan yung mga Glock user pag, 'di ba? Parehas sila. Kung naghahanap ka ng pistol na accurate,
kung maselan ka, go for the Glock. Diba? Pero kung naghahanap ka naman ng pistol na tolerable naman yung hindi niya pagiging accurate, no? Kasi malakas yung rate of fire niya eh. Ay malakas yung firepower niya. Go for the 2011, no? Yung unit nakabase dun sa paggagamitan mo. Hindi ka. Kung magiging masaya ka sa unit, nakabase yan doon sa paggagamitan mo. Okay? Hindi ka magiging masaya sa unit mo kung ibinase mo lang siya dahil yun ang gusto ng tropa mo. Pangit yun. Hindi ka magiging masaya sa unit mo dahil ibinase mo siya dahil sa uso. Hindi maganda yon. Halimbawa, uso, yung tropa mo, lahat merong T-Rex high pa. Eh ikaw, ang feel ng kamay mo dahil maliit lang ang palad mo is Glock. Ngayon, magti-T-Rex high pa ka dahil yun ang mga baril ng tropa mo. Hindi mo may enjoy, di ba? Hindi mo may enjoy kasi unang-una, hindi siya komportable sa'yo. O yun, no? Maraming mga ka-airsoft, no? Marami kasing maraming bagay, maraming dahilan kung bakit ikaw magtatagal ka sa hobby na ito. Okay? Tandaan mo hindi biro yung presyo ng airsoft. Hindi mura yung airsoft, no? Yung airsoft, siya ang magbibigay ng ligaya sa'yo. Ngayon, kung hindi ka maligaya sa airsoft, hindi nga na-serve yung purpose niya. Tatandaan nyo to, ang airsoft is anti-stress, pang-alis ng stress. Hindi siya magiging anti-stress kung siya mismo stress mo. Yan ha? Hindi siya magiging pang-alis stress kung yung airsoft mismo ay nagiging stress mo. Okay? And I just hope nasagot ko pa ng tama yung question natin. Okay. Big man, next question next question. Paano po ang proseso ng COD? Okay. Paano raw ang proseso ng COD? Pag sa COD, ang gagawin ninyo, tatawag kayo, magpapabooking kayo. Kukunin namin yung pangalan ninyo, kukunin namin yung address ninyo, cellphone number ninyo. Tapos, pupuntahan namin kayo. Okay? Tapos, diyan na lang kayo pipili ng unit. On the spot, papapiliin ko kayo. May dala ko unit, 50. Ganun lang, no? Madali lang naman. Okay? Kaya kung gusto magpa-COD, pwede naman kayo magpa-COD. Tawag lang po kayo. Okay? May mga lugar na hindi namin naabot, pero mostly sa Luzon, especially North, South, and Manila area, naaabot naman po namin. Okay? Tapos, ano pa ba to? Mga Airsoft, no? Inaano ko lang sa inyo, nire-request ko lang, yung mga bibisita sa YouTube channel natin, i-click nyo po yung bell notification bell, at saka yung subscribe button. Paki-like na rin. Kung hindi naman napakalaking abala, maganda, ma-share nyo po yung video natin sa YouTube, no? Tapos, maraming salamat sa sumusuporta sa atin sa Big Man. Maraming salamat po. Sa mga nag-share na ating live video, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nag-share, napakalaking bagay po kung ma-share nyo yung bawat live video na ginagawa ko. Para rin po sa atin to mga Airsoft, para po matuto yung mga hindi pa nakakaintindi ng tamang paglalaro ng Airsoft. Okay po, maraming salamat po mga Airsoft. Magandang gabi. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, patid po sa inyo, ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po!